Sabi niya, left side lang ng speaker ang may audio. Totoo ba? Oo. Actually, mga 3 beses ko nang nakita yan from before pa na mga vlogs pati podcast natin may nagsasabi na pag naka-earphones, sa isang tenga lang yung tunog. So, na-confirm ko. Na-confirm, parang oo nga. So, yung lumang mic pala namin yung may kasalanan. Oo, akala ko dati yung mga earphone natin or baka... Alam ko nga sira na yung tablet ko eh. Uy, grabe. Hindi pala. So, yung mic pala namin is sa isa lang nga. So, tama siya. Tama si ating commenter na si @boybakal. Wow, boy bakal. Sabi sa'yo, nagbabasa kami ng comments. At saka guys, ngayon, ba, left pa rin ba? Or right na? Or both na? Lumipat naman pala, no? Okay na ba? Pa-feedback naman kung okay na kasi bumili kami ng bagong mic para mas okay yung natin. Di ba? Hindi yung sponsored talagang nagbabasa lang kami ng comments lately kasi natutuwa kami. Ang dami nagko-comments. Usually sa podcast mas marami. Oo nga eh. So dapat, pati yung vlogs, panoorin nyo guys. Panoorin nyo na. Ang ganda rin kasi ng mga vlogs mo eh. Dahil... Natin kasama ka naman doon. Oo nga pala. Jamimoy with Sora na pala nakalagay doon. No? Sa mga hindi nakakala, may din ako YouTube channel. So dati kasi panay puro finance yun eh. No? Basketball, tapos travel contest. So ngayon medyo laylo. Pero yun nga, magpa-plug na rin ako. Baka bumalik na ako anytime soon. Okay. So, pero mostly kapag travel, sa channel ko na, tas together na kami doon. Katulad nitong podcast, nasa channel ko to. At saka pag may mga yung podcast na to, pag may mga insights tayong dalawa. Pati yung mga yan, binabasa namin mga comments nyo guys. Kasi ang ganda rin na makita namin yung insights nyo. Parang kausap namin kayo. Yeah. Parang live na hindi. Di ba? Ang saya. Parang yung feedback nila, nakakatuwa kasi nga, tulad niyan, napa-check tayo talaga nung tunog. So ngayon, kung pantay na ba, let us know yung tunog, yung audio. Comment din kayo dyan, babasahin namin yan. Malay nyo, ma-feature pa namin next week, di ba? Tama. Tsaka alam nyo, yung mga comments nyo, dun kami nakakakuha ng pag-uusapan ngayon. Dati kasi, halos wala pa nagko-comment. So, palaging tayo palang yung nag-iisip, ano kaya topic, ganyan. Nakakapag-isip naman, nakakatawid naman ng topic. Pero ngayon, mas maluwag because it's galing sa comments. Oo nga eh. Yun nga, ulitin ko. Parang kasing nakikipag-usap na lang tayo sa kanila. Parang ang saya na parang sila yung invisible guest dito. Yan, So, kumbaga, mag-meme na lang kayo, ilagay yung mga mukha kayo dito. Parang ini-interview namin kayo. At yun din naman kasi yung, yung pakay nitong podcast natin eh. To, para pag-usapan anything under the sun, travel, or real adulting. Pero bago yan, mag-intro muna! Oo nga pala. Welcome kayo dito sa Travel and Real Adulting Podcast. I'm Jamie. And I'm John. So, yung nga, Tara Podcast, Travel and Real Adulting. So, yung mga pag-uusapan natin, travel, real adulting, paulit-ulit, di ba? Kasi halos yun talaga yung naging core namin as a content creator, to be honest. Hindi lang as a content creator. As a person. As a couple. Yes, as a couple. Couple no? Yun. So, yun yung mga naging namin. Kumbaga, dito kami nagbabanding eh. Yeah. Hindi lang sa travel, kundi yung nag-uusap tayo about life, about adulting. No, grabe. Alam mo, kahapon lang kumakain tayo, naalala ko, sabi mo, parang hindi nasana yung older generation, yung mga parents natin, na nag-uusap ang husband and wife na ganito. Kasi, based na lang sa akin nanay at tatay ko, parang hindi sila ganun ka-deep mag-usap. Ewan ko lang ngayon kasi di ko na sila masyado. Tsaka sila na lang sa bahay, baka ganun na sila. Pero before, nung lumalaki ako, nung doon pa ako nakatira sa amin, parang never ko sila nakitang nag-usap ng masinsinan. Parang di sila ganun ka-open sa mga emotions, sa feelings, ganyan. Malay mo, hindi lang pinapakita sa'yo pero may usap sila. Possible. Pero feeling ko iba eh. Iba yung generation nila eh. Hindi sila ganito ka-vocal. Actually. Sa mga feelings. Kasi same din sa parents ko. Sana nanonood sila. Alam nila yon na parang sinasabi naman sa amin, lalo ni mami, na talagang hindi sila, ganun yung parang tayo na may pag-usap. Nagko-communicate deeply, no? Hindi masyado. Natawa nga ako eh. May, di ba, nung gumala tayo, recently nila mami, nila daddy, parang tinanong sa'yo ni mami, anong pag-bad trip siya? Yung pag-bad trip daw ba ako? Nakalimutan ko eh. Pag bad trip daw ba ako, kung may ka ba na sisigawan ba kita or whatsoever, di ba?
Sabi mo hindi. Hindi tayo ganun eh. Oh, hindi nga tayo ganun. Kasi beforehand, nag-uusap muna tayo or kung medyo bad trip ang isa, o lalo ako, hindi muna ako magsasalita talaga. Kasi Tahimik na lang. tahimik muna until na parang lumuwag-luwag yung ano mo, yung feelings tama. mo or kasi baka at the heat of the moment may masabi kang hindi mo Tama. na mababawi eh. Correct. 'Di ba? Pangit yun eh. So, usually, tumatahimik. Hindi usually, lagi pala. Oo. Tumatahimik na lang. Tapos, after bumaba na Oo. emotions, tsaka tayo mag-uusap. Pag kumalma na, yun. Basta, importante yung mag-uusap. Ba't napunta doon? Ewan ko, 'di ba? So punta tayo sa next comment. Sabi sa inyo sobrang impromptu ng podcast na to. Na may topic lang kami in mind, pero pwedeng mag-branch out. Tapos, yan, magbabasa nga ng comments. Lagi nating isasama sa mga episodes natin, yung mga mapipili nating comments. Katulad nung kanina. Thank you. So, yan. So, Nag-improve tayo ng mic. So ayan, second interview. I-interview natin siya. Second comment na ba? Oh, yeah, Gusto second mo? comment. Ito na naman tayo. Pasyal kayo dito sa amin sa Bacolod nang makita nyo na mas malinis at organized dito sa amin sa Bacolod at mas masarap pagkain kesa dyan sa Iloilo. Ito na naman po tayo. Oo nga eh, no? Bakit parang may rivalry talaga sila, Meron no? talaga daw. Ang dami nag-comment, sabi. Meron pa nga isa, sabi niya, parang pasensya na sa, parang nagko-compete yung dalawa. Kung ganyan, dati pa daw talagang ganon. Ang totoo, magkakamag-anak pala ang mga tao halos sa Bacolod and Iloilo. Tapos, alam mo yon, parang past 2 episodes, lagi nating rene-reiterate na as much as possible, healthy or constructive criticism. Tapos may mga ganun pa rin talaga mag-comment na, i-up mo tong isang lugar, ida-down mo isang lugar. Ganon. Alam mo ano yung reply ko sa kanya? Ano, sige. Pag may budget at time po, we'll visit Bacolod. And I think all places naman have a beauty of their own, actually buong Pilipinas. Oh, Di ba? Meron naman eh. actually, siguro ano na rin yan eh. Parang history na rin ng Pinas. Medyo ano kasi tayo eh, tribal country tayo, 'di ba? Kaya nga may mga ano tayo eh. Maliban sa regions yung ang dami natin dialect. Ano? 'Di ba? Ang dami nating kumbaga tribes, 'di ba? Bicolano, Ilonggo, Ilocano, Iloilonians. Iloilonians. 'Di ba? Ang dami nating tao, Cebuano, Waray, ang dami. So, tsaka before tayo sinakop ng Kastila, wow, history. History guys. Parang ano, Saan na pupunta yung usapan? tribes eh. Tribes tayo eh. Kaya nga datu eh. Datu puti. Napunta sa suka naman. Masarap yun. Pati yung bago ng Mang Tomas na suka. Hindi sponsored, joke lang. Ayun nga, kumbaga, ganun tayo. Tapos sinakop nga tayo. Oo. Then, parang ano tayo, naging slave tayo, di ba, ng Spanish. Hindi parang naging slave for Okay. 300 plus years. Yeah, Sige, so, tapos parang ano tayo, yung tipong nagsasarili na lang kasi to survive. Kaya di ba may mga katulad ng Japanese na sumakop yung mga Hapon naman sa atin, di ba may tinatawag yung may mga nakabayong tapos may nagtuturo. Oo. Ay, nakalimutan ko yung tawag. Paki-comment na lang, guys. Basta ganun, parang nanlalaglag tayo, balimbing, may mga ganon. Kasi To survive. To survive talaga. Then, may roots pa tayo na tribal. So, parang ang nangyayari, blood is thicker than water. Bubuhatin ko tong tribe ko. Talagang, kumbaga, nagiging competition na nakakalimutan natin na isang bansa lang tayo. Oo. Oo nga, no? Nakakalungkot kasi ito constructive criticism, magko-compare lang tayo ng konti. Sa Japan kasi, ganun din sila eh. Tribal din sila kung tutuusin eh. Pag nakikita nyo yung mga feudal lords sila, yung mga samurai, di ba iba-iba sila angkan? But they managed to be as whole. One. Di ba? At some point, dahil siguro nag-close yung country nila, tapos naranasan din nila yung mga recession. Kumbaga, talagang nagsumikap sila kaya gumanda rin yung culture nila. 'Di ba? Kumbaga naging parang sila mahiyain na introvert na whatsoever. So, di ko rin alam kung ma-achieve natin 'yon. Di ko alam sa lifetime ba natin, kung may magbabago ba. Pero yun lang napapansin ko, may pagka-tribal talaga tayo, guys, no? Na mas maganda siguro na isipin lang natin isang bansa tayo, no? Parang pag nanonood tayo kay Pacquiao, 'di ba? Isang bansa tayo bigla, no? Alam mo, madali siya sabihin, mahirap gawin. Totoo naman. Napakahirap nun. Isipin mo na lang gaano katagal kasi tayo na na-inject yung ganong mindset, ganong history sa atin. So, mahirap talaga. At sana, para sa akin lang,
tayong mga younger generation, millennials and below, nakakita na lang ang pagbabago. Pero I'm hoping talaga na magtuloy-tuloy. Oo. Pagbabago for the better kasi may mga pagbabago na pangit Sana hindi natin yung makuha. Kasi may yung mga boomers, yung mga mas matatanda sa atin, may mga magaganda din naman silang naitulong or naituro sa atin. Naman. Bawat generation may parang naibigay naman ng maganda. Kung hindi dahil sa kanila, yung nawawala ngayon yung po at opo. Diba? Ang ganda kaya nun, it's a sign of respect. Sana lang. Yun lang. Napunta sa history. And philosophy. Yun, ayun lang. Sana wala na masyadong ganitong comments. But thank you for dropping by sa aming channel. Pero ayun, as much as possible, ine-endorse at pinopromote namin ang constructive criticism. Alam ko na. Ito guys, challenge ko naman to sa inyo. Kaysa buhatin nyo yung bansa, yung tawag doon, yung bayan nyo, sige nga, buhatin nyo or magsabi naman kayo ng maganda sa kapwa nyong lugar. Yan, challenge ko. Katabi yung lugar. Kahit hindi katabi, kahit ibang lugar na hindi ka taga doon. Oo, yun. Sige nga. Ayan, challenge ko sa inyo na magsabi kayo ng maganda tungkol sa ibang lugar, hindi sa kinalakihan nyo. Kasi once you, parang ganon, yung lagi kang appreciative, lagi kang parang natutuwa ka kung ano yung meron sa kanila. Huwag naman yung sobrang toxic positivity. Once na nakuha mo yung mindset na yun, parang ma-appreciate mo kung ano yung meron yung lugar na yun, na hindi mo dinadown yung lugar mo syempre. Oo. Okay. Basta parang, sige, yung minimin mo is, you're challenging our listeners, ating podcast listeners, na kahit one thing about other place, kunyari, let's say, taga Iloilo ka, one thing na nagustuhan mo about Bacolod, ayun, sige nga. Can you comment it? Diba? Para mag-angat naman, instead na mag-down na ibang lugar, try naman tayo mag-angat. For example, Cebu, ang sarap ng lechon. Mga ganon. Taga Cebu, taga Maynila tayo. Sige nga. Sample lang yun. Kayo mga Iloilonians, sabihin nyo sa akin, i-comment nyo down? Comment nyo down. I-comment nyo dyan kung ano yung nagustuhan nyo sa Bacolod. At sa mga Bacolodians, parang Nickelodeons. Bacolodians. Uy, ganda naman. Bago Bacolodians. Mga taga Bacolod naman dyan, i-comment nyo naman kung ano yung maganda sa Iloilo. Yan, challenge ko sa inyo guys. Pero kahit hindi about those two places lang, kahit saan na lang sa Pilipinas. Hindi kasi may rivalry kasi. Gusto kong makita Yun yung priority. Sige. Gusto ko yun Sana may mabasa kami para yun naman yung ma-feature namin next. I-feature namin kayo. Week. Ayan. So may bago na naman term. Last time, mga 3 weeks ago, Iloilonians. Ngayon may Bacolodians na. Parang Nickelodeon. Cute. Okay, next comment. Ito, ay grabe. Ang haba. Nakikita nyo ba guys? Nakikita na lang nila dito. Ilalagay ko yan. Ilalagay na lang namin dito. Hindi ko na siya babasahin ng buo, pero isi-save ko to kasi ang dami niyang sinabing must try na food at pasalubong sa Iloilo. Yun yung pinakamarami naming comments simula nung nag-Iloilo vlog, tapos Iloilo podcast. Talagang mga Iloilonians is magbibigay talaga ng tips. Ito yung latest, sobrang haba. As in, pwede na kaming hindi mag-research sa next balik namin sa Iloilo dahil binigyan niya kami ng cheat sheet. Oo. As in, kompleto. Actually, yung iba dito na try na natin. Like Madge Cafe, Roberto's, J.R. Rawitz, Tatoy's, Alicia's. Tas ang dami pa. Parang 30 pins. 30 sa list. So talaga yung J.R. Rawitz is talagang recommended pala yun kasi nakita ko lang yun Oo, na-research mo lang siya. Hindi ko nga alam na si Erwan Yusuf ay kumain dun Nalaman lang natin nung sinabi si Kuyang may-ari. Yung anak pala ng may-ari, sabi niya. Binibida niya talaga na si Erwan Yusuf daw kumain dun. As in dun sa pwesto natin, nilagyan lang yata nila ng, dun ba talaga? Dun din kumain yata. Tapos yung parang si Trish yata yung taga Iloilo. Parang sinabi niya na, nahanap niya yan. Nahanap niya yan. So parang nagalingan siya or baka kinoment tayo na, di ba, na hindi siya kasing common. Tapos unang-unang meal natin doon. Sarap nun. Best in research goes to Sora. Thank you. Joke lang. Yun, shout out sa Chino Gaspar 5500. Wow. May number. Yun. Siya yung nagbigay ng sobrang daming list. Nakasave na yan sa amin. Thank you so much. Thank you very much. Pero ito yung favorite kong comment last week from Liquid Fire 30.
gusto ko yung sinabi nyo from last episode na you always make the best of every destination, never pagsisisihan. Me and my husband are the same. We make the best of every destination and have fun. Sometimes it's just a matter of perspective. You still have to be thankful to have the privilege to see new places. So, siya daw is curious na person. So, kahit saang place, may mapupulot kang aral from there. May it be about people, food, culture. Uy, ang ganda rin. Exactly, di ba? Parang sabi ko, nung nabasa ko yun, did you just read my mind? Parang gano'n. Tsaka parang sabi ko, ang kinoment ko nga sa kanya, feeling ko magkakasundo tayo sa travel. Wow. Kasi ang ganda ng mindset na ganyan. Ganyan yung parang iniisip natin every time magta-travel. Kumbaga, hindi naman siya perfect. Like, meron sa isang araw na parang maiinis ka. Oo. Pero, it should not ruin the whole trip. Pwede kang mainis that moment lang. Maya-maya lipas na. Kasi, sayang yung gala eh. Sayang yung buong trip kung parang babad mood ka for buong duration ng trip, di ba? Actually, medyo ganun ka nga eh. Kasi may mga times na Ganun ka nga. for example lang, may mababad trip ka. Kasi katulad sa Japan, panay lakad, di ba? Tapos, yung nga, parang mapapagod ka. Siyempre, may pagod factor yun eh. Pero at the end of the day, parang napagpahinga na, nakakain, mababae kasi, no? Pagkain lang talaga yung kasagutan, no? Joke lang. Parang, ayun, bumabalik tayo sa pag-enjoy. So, nagigets ko siya. Parang ang saya niya nga talaga kasama dahil nga hindi naman lahat ng trip mo is maganda eh. Hindi naman lahat perfect eh. Walang guys to be honest, walang perfect trip. Kahit na planned yung itinerary mo, kahit nag-research ka ng napakalupit, kahit na nagpatarot ka para sa weather, tarot no? Kung ano mang hocus-pocus ang ginawa mo, there will be mishaps talaga. So, ang tanong, paano ka mag-a-adjust at yung mood mo, paano hindi magbabago na you will feel excited. Diba? At saka pag nanonood ako ng mga vlogs, pag nagbabasa ako ng mga vlogs, vlogs and blogs, magkaiba yun. Natama niya yung V tsaka B. Lalo yung mga hindi nag-edit masyado, yung talagang pinapakita. Diretso lang? Diretso yung pinapakita nila yung experience nila. May kita mo may mga mishaps talaga sila eh. Pero nangangiti pa rin sila at the end of the day. Masaya pa rin sila. Diba? So, hindi peke yun kasi nakasama na natin ibang mga travel content creator. Yeah. Na may kita mo yung mga side comment nila sa amin na bato, bayan. Tapos biglang happy lang. Oh. Chill lang. Diba? Hindi yung parang pag na bad trip, biglang hindi mo na siya makakausap for the whole day. Parang nakaka-anxiety yung ganun eh. Yung parang may kasama kang, for example lang, parang nagtatantrum. Ayun. For example lang, umakit ang bundok, napagod siya. Tapos biglang ayaw na makimingil kasi bad trip siya dahil pagod siya. Yung mga ganun. Diba? Parang pet peeve yun pag sa mga travel. Isa sa pet peeve yun. Pag parang ayaw makisama, o kaya naman pag na bad trip siya, damay na yung mga kasama sa bad trip niya. May ganun na. May ganun nga. Pero buti na lang, ewan ko, ako kasi, eto guys, aminin ko na, maitin ulo ko kapag mainit, kapag gutom. Pero feeling ko makaka-relate naman mga tao doon. Mga babae. Babae Joke lang. lang. Feeling ko meron din namang lalaking gano'n na kapag medyo gutom na, saka pagod na. Joke lang yun guys. Sabi ko, sexist ako eh. Yun, kapag gutom na, pagod na, medyo nawawala na sa mood. Feeling ko normal yun. Kailan ba ako nawala sa mood pag sa travel? Pag naliligaw? Or hindi naman nawawala ako sa mood. Parang medyo serious mode ako kapag may plano na parang na-derail or kasi for example lang sa Japan may scheduled time. Tapos di natin nakuha yon. Tapos I need to change. Mag-a-adjust ka ng next train. Or itinerary. Okay. Parang medyo, Hindi ka bad trip nun eh. Tahimik ka lang, tapos nag-iisip ka, parang nagko-compute ka sa isip mo. Ayun, tahimik lang Ganon. Kasi naalala ko yung last, nung April, sa Fukuoka, nagkasipon ako. Yung isang araw na supposedly pupunta tayo, Miyajima ba? Oo nga Galing ko, pala. Miyajima naalala ko. Hindi natin napunta na prefecture. Dapat pupunta kami sa Miyajima ng isang araw. Day trip lang. Kaso, di talaga kaya nung condition. As in, nagkasipon. Yung baradong-barado yung ilong. Halos sa bibig na ako humihinga. Oo, grabe yun. Kinancel namin yung trip for that day. May mga mishaps na gano'n, di ba? Ang naalala ko sa'yo nun, hindi ka bad trip, tahimik ka lang. Tapos parang nag-iisip ka,
parang nag-ano ka sa isip mo, nagko-compute. Kung hindi na kami pupunta doon, bukas ililipat na lang dito yung gantong place, tapos i-adjust natin yung ganyan. Ganun ka. Di ka galit, tahimik ka lang. Tapos ako, medyo nag-guilty nga ako nun kasi hindi natuloy yung Miyajima. Pag ganun, huwag kang mag-guilty. Kasi kung siguro 5 years ago yan, pwede ka mag-guilty. Yung mindset ko hindi pa ganun Kumbaga parang ang mindset ko 5 years ago na kailangan sulitin. Andito ko, kailangan. Baka kasi once na lang ito mapuntahan. Parang ganun. Pero ngayon kasi iba na yung mindset ko Parang pag hindi napuntahan, pwede balikan natin. Wow! Oo. Mindset yun ng medyo nagkapera na. Diba? Totoo kasi nung unang punta natin, noong 2019, aminin mo. Oo. Kayo, baka nakaka-relate kayo sa baka pag mga first time na punta. Di ba susulitin natin, dapat sa isang araw, 10 or 5 hanggang 10 yung mapunta. Hindi pwedeng isa lang, hindi pwedeng mag-rest, ganyan. Nagbayad ako dito, ganyan. Ganon tayo noon, 2019. So kung first time nyo rin ba, ganon ba kayo? Tapos ngayon, medyo nagbago na. Kasi nasa mindset na rin natin na kaya naman pala natin bumalik pa. Tapos kaya din natin mag-produce ng panggastos para makabalik pa. So mas alam mo yun, mas confident ka na with money, di ko sasabi mayaman kami. Yun nga, kaya natatawa na ako dito Baka sabihin nyo, mayaman kami guys, hindi. Ano lang. Magiging pa lang, claiming. Sana, pag yumamang kami, wala lang, mas marami lang kami magtatravel. Tsaka hindi naman kayo, hindi kayo mayaman guys Hindi lang kami ganun kagastos sa ibang bagay. Oo. Actually, halos lahat ng gastos namin sa travel. Travel. Pero kasi, travel is actually our livelihood lately. So, bumabalik naman. Parang business? Yun, parang business. Parang nag-i-invest tayo on our skills and trips and experience sa pagta-travel. Tapos, kung di nyo pa kami kilala guys at bago kayo dito, we are full-time na sa content creation and our main niche, ang aming content is travel and lifestyle talaga. Tapos siya may basketball pa. Travel and basketball naman ako. So, ako travel and lifestyle. Nagtanong Kaya nga, ang ang similarities talaga natin, travel. Kaya itong podcast nga is mostly na pag-uusapan natin travel. Tapos nahaluan ng history, psychology kasi nga may real adulting na. Okay nahaluan ng Nickelodeon. Oo nga Ang gulo-gulo. Ang gulo ng topic na to. Ay, di ko pa nga naisip anong title nito Maya isipin natin. Mamaya isipin natin. Pero yun nga. So, balik tayo doon kasi nagkaroon na tayo ng abundance mindset nga na parang siguro kahit na sabihin natin di pa kami ganong kayaman guys So yung thinking na yon, parang ang naisip ko is I will strive more na lang para makagala pa ulit. Hindi ko sinasabing ang laki ng kinikita namin. Ngayon, baka nga either break even or sakto lang Parang parehas lang yun May negative na lang para hindi, kasi, just enough. Just enough na lang, yun pala. Kasi break even or just enough para magastosan natin yung travels natin. Pati yung bills. Diba? So, kumbaga, yun lang. Abundance mindset na, sige, gagawa pa tayo ng paraan to sustain this, to have more trips, tsaka para yung isang mindset ko rin. Para may share din natin sa inyo. Via sa mga vlogs mo, yung mga tips din na share ko rin sa socials ko, pati sa socials niya. Kasi iba yung makatulong ka rin Maliban sa nag-enjoy kami, nakakatulong kami. Dahil lahat naman tayo nag-umpisa walang masyadong alam sa ginagawa natin like travel. Nag-umpisa kami. Wala pang internet noon. Nag-umpisa tayo. Ikaw pa nagre-research. Grabe ka naman. May internet. Pero hindi pa ganun Oo, hindi pa ganun karami yung mga naglalabas ng content. Kasi hindi pa ganun karami yung reels, shorts. Talagang magbabasa ka pa noon. Vlogs pa noon. Tapos, blog post. Syempre wala pa yung mga Agoda, Klook na talagang may kita mo na yung mga reviews sa mga hotel doon. Kumbaga, same lang din kung paano kayo nag-uumpisa na na-expect namin ang hirap pumunta ng Japan, may show money whatsoever, na yun pala is wala lang show money na kaya palang makatipid, kaya palang halos same yung gastos dito sa mga ganun. So, wala lang. Kaya nakakatawa lang din na na-share namin. Nag-i-invest kami on this experience
experience para ma-share din sa inyo. Yeah, parang dual purpose siya in a way kasi gusto namin yung travel, 'di ba? Tapos gusto rin okay lang naman din sa amin i-share. And then ang balik no, 'di ba dalawang purpose na 'yon. Ang balik pa nun is we earn from this. Kumikita kami via yan, yung mga codes na yan kung gagamitin nyo. Tapos minsan may mga brand deals. Sasabihin ko sana brand trip, wala pa. Wala pa nga eh. Wala pa, sana soon. Brand deals, yun. Yung mga may sponsorship, ganyan. Doon kami kumikita. Tapos affiliates, like yun nga, yung mga codes namin dyan. Tapos mga ibang bagay pa. Pero hindi siya guys, one time, big time or parang kinabukasan nakuha namin namin agad to kasi before we are content creators nagta-travel na kami. Yeah. Kumbaga may experience na kami. 'Di ba? So kung may papayo man ako, just start. Kung di pa kayo mahilig sa travel, tapos gusto niyo mag-travel, natatakot kayo, either solo traveler ka, couples kayo, or ba kulang yung budget or whatsoever. Syempre, unahin niyo muna yung budget, 'di ba? Kumbaga just start kahit lang sa mga locals niyo. Ang dami doon kami nag-umpisa, 'di ba? Oo, local trips talaga. Doon tayo nag-practice. So, ito, hindi masyadong nasa socials kasi super luma. Hindi pa kami content creator nung mga time na gumagala kami sa local. Kaya hindi pa ganun kaganda yung pictures, hindi pa ganun kaganda yung videos. Kasi hindi pa well documented yung itinerary, pati budget. So, halos wala na kaming ma-share from that. Baka pictures na lang, tsaka memories lang. Pero hindi talaga extensive tips. Pero yun nga, what I'm trying to say is, bago kami mag-content, talagang nagta-travel na kami sa Philippines. So marami-rami na tayo na-check dito, di ba? Kaya nga halos kung napansin nyo, di kami masyado nagta-travel local. Kasi talagang nagalaan na halos lahat ng gusto namin. Noong 2012 to 2019. Kasi 2019 onwards pa na international naman. Yeah. Kaya nagulat din kami sa Iloilo nga. Kasi nga, di pa natin napupuntahan yun eh. Yung pala yung latest na napuntahan natin na local, which is, Baler. Kailan ba? June lang. So, we thought na parang ang makikita lang namin doon is mga churches, mga ganon. Yung pala, may iba pang inihain sa amin, like yung mga pagkain, ang sasarap. Literal, inihain, pagkain. Diba? So, kaya sana yung may iba rin, na ibang lugar na magko-comment dito, mapapanood to. Tapos, i-recommend din yung lugar nila. Kasi marami pa talaga tayo hindi na pupuntahan sa Pilipinas, to be honest. Problema lang din kasi is, number one, medyo puno na tayo sa international trips din. Oo. Hanggang April, guys, meron na. Pero kung yun, may chance bumalik mag-locals, magsisingit naman kami local. Katulad nun, di ba? Nasingit nga natin Iloilo. Susunod, baka yung Bacolod o kaya kung ano pa yung ma-recommend nyo, di ba? Na, kumbaga, gusto ko rin na mapuntahan pa yung ibang lugar dito sa Pilipinas na sana accessible. Yun talaga, yung may airport naman. Oo. Para mas mabilis biyahe, no? Hirap na ng bus na matagal eh. Oo, kasi for example, yung sa Bicol, lagi kami dyan, nagbabas tayo, di ba? 12 hours dati. So, yung may naman. Nakaabot pa nga tayong Sorsogon. Sorsogon. Yun ang 12 hours. 16 na yun. 12. 12 ba yan? 10 lang si Bicol. Okay. Tapos, usog ka to Sorsogon, 12. 10 lang si Bicol. Bakit? Bicol pa rin naman si Sorsogon. Legazpi? Legazpi. Yun. Tingnan nyo, naggaganon kami dati, yung talagang mahabang trips na local na. Pero ngayon, di ba, kung papipiliin, syempre, sa 1 to 2 hours na plane na tayo. Sayang ang haba ng oras mo dun eh. At saka yung guys, yung budget, isipin mo yung bus 1,200. Di ba? One way. Oo. Tapos, di balikan nun, parang ka na rin nag-plane. Yun nga kaya nga, iniisip din namin yung budget pag pupunta doon sa isang lugar. Di ba? Kaya, sana mas magmura pa ang Pilipinas para mas matravel pa. Kasi, ang pangit man, constructive criticism na naman guys. Parang, yung flight o yung pamasahe, mas nagiging mura sa ibang bansa. Nagmamahal lang dahil sa travel tax Grabe yung travel tax ng Pinas. Oo nga. Yung 1,600 per person, per alis, per international na alis, biruin mo, magbabayad ka 1,600. Alam mo, dati, alam nyo guys dati hindi namin masyadong ramdam yun kasi aalis kami, mag-international flight kami, 1, 2 beses sa isang taon. Ngayon kasi halos monthly. Or every other month mo na lang. Magkano yun? 1,600 per alis, monthly. Dalawa pa. Monthly ba? Parang natigilan tayo hindi, monthly talaga. Pero nagdalawang local kasi tayo kaya hindi tayo nagbayad ng ng travel tax. Pero kung titingnan mo
sabihin natin sa 10 trip, no? Magkano na yun? 16,000 yun. Isang ha? tao. Aray! 'Di ba? Kaya umaaray na kami ngayon kasi ang dalas naming magbayad ng travel tax lately. Sana nakabili na ako ng Switch doon. Magkano ba Switch? Mga 30K. Alam mo dalawa nung tayo isang hoy, ako magsuswitch? Hindi, dalawa tayo. So 16, 16, Oo nga, 32. no, gets. Nung isang episode mo pa nabanggit yung Switch, parang gustong-gusto mo talaga. Switch 2 mayroon akong Switch eh. Switch 2 ang iniisip ko. Nintendo Switch baka akala nila Switch ng ilaw. Oo nga, no? Mura lang yun. Sorry, ginawa ko ng mga yung mga audience. Ayun lang. Ano pa ba? Di ba sabi sa inyo, ang gulo dito eh. Talagang dire-diretso lang. Ayun lang. Yun na pala yung final comment, yung kay Liquid Fire. Best comment siya for me. Best comment. So Kasi super relate tayo. At may may fireworks. Best comment! Congratulations! Kung vlog to, podcast to, kaya walang Wala. ganun. So ako lang mag Sana marami po mag-comment para mas may pag-usapan pa tayo next week and sa mga susunod pang weeks. Oo nga, meron may nakita pala ako Ano? before that na nag-comment sa'yo. Oh. Ang tawag na is Jamie Moyans. Yung isang Ilo-Ilonians, parang nag-comment siya, sabi niya, Jamie Moyans nga daw. So nagkaroon na rin ng term. May bago ka, Bacolodion. Bacalodians, Jamie Moyans. Bacalodians ba o Bacolodion? Bacalodians na lang kasi parang Nickelodeon. rip-off ng Nickelodeon eh. Bacolodians. Diba? Cute. Tapos yun nga, wala tayong mga ganun, no? Mga Jamie Pasuggest Moyans. na rin, guys. basta Baka naman Katara? Katara podcast. Katara. Parang malapit na maging katarata. Wag yun. Oo nga, no? Sige, suggest nga rin kayo, no? Yung magandang, Wala parang akong maisip eh. screen name or something. Baka may maisip kayo. Kasi maganda rin may community tayo. Kasi parang kayo talaga yung ini-interview namin, to be honest. Kasi ang gaganda ng mga comment nyo, ang gaganda ng mga suggestions nyo. Yeah. So why not i-share din natin sa public, diba? Kasi maganda nga eh. Kung pangit, hindi namin. Pero di ibig sabihin na hindi namin sinare, pangit yun ha. So kulang lang talaga yung episode na to, yung 30 minutes para i-release namin lahat ng comments. So siguro we will pick mga 3 to 4 to 5 na best comments. Parang yun, ini-interview na rin kayo. Okay, tapos yun nga. Saka, sabi nung best friend ko, kahit nung umpisa pa lang nating nagpo-podcast, January kami nag-start guys, this year lang. Sabi niya, nung nakinig daw siya, ang dating daw sa kanya, habang nakikinig siya, it's parang gusto niyang sumagot. Sumagot ka! Sumagot kayo, just a comment. Kasi parang kausap talaga. So parang kunyari, nagdi-discuss tayo, no? Napapasabat daw siya. Ganun daw yung feels. Ganun ba guys? Let us know. Kasi ang ganda ng mga past few episodes, tas based dun sa naging engagement and comments, feeling ko, ganun nga yung dating. So, good thing. Ganda nga. Tsaka yun naman parang, hindi naman binala. Kumbaga target or something natin from the start na parang may magkaroon din ng engagement with you guys sa mga makikinig din sa amin. Kaya, yan, nakakatuwa lang. Nakakatuwa. Pero, sana pati sa sa mga vlogs natin, travel vlogs. Yun naman, ibang-iba kasi yung format nitong podcast versus sa travel vlogs. Yun talaga papakita namin habang kung nasan kaming lugar. Talagang i-vlog, as in, ikukwento namin yung mga nangyayari during that. Ito talagang usap anything, under the sun, go with parang flowing lang, wala kaming script, ganyan. Tsaka if may masasuggest pa kayo doon sa vlog format namin, yung travel vlogs, comment nyo rin. Okay, malay nyo. Sa susunod na episode namin, kasi syempre, na-record na namin yung Bali vlogs natin eh. Oo, tapos na yun eh. So yung susunod na trip, malay nyo, may makuha din kami na comment sa inyo. Maganda, di ba? Shout out na Feedback. rin Katulad nun, yung feedback nung sa earphone, in-improve namin, sana, di ba? guys. Sana, ulitin ko, left or right? No, comment nyo. Gusto ko makakita ng maraming magko-comment na tungkol dun sa left or right or kung tama na ba. Kasi, mas maganda marinig natin sila, di ba? Yun, ganda. Ganda na episode kasi parang tayo, nagkwentuhan talaga. Para tayo nasa inuman Ayan, Cheers! Cheers! Thank you guys for listening. This is, ano ba to? Episode 30? Yeah. 30. Episode 30 ng The Tara Podcast. This is Jamie and this is John and you are there. You're there na wala pa kaming tawag. Sa inyo. So, comment down below. Thank you for listening. Thank you for watching. See you again next week. At marami pa kaming travels na upcoming. So, magiging vlog yon. Please watch it. Please watch it too. Thank you. And bye, 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 bye. Bye!